أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكريم منعني واسع الكريم والإحسان أسبغ علينا الكثير من النعم وأزال عنا بآدم المينان أطوب لمن أتاه واتقاه وكان بما أتاه وسكره على ما أتاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله إمام الزاهدين وقدوة الكائنين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الجليل ميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل وبشر عباد الذي يستمعون القول فيتبعون الأحسن. Ang lahat po ng papuri at lubos na pasasalamat ay para lamang sa Allah, ang tagapagbigay, ang pinakamapagbigay. Siya po ang naghandog sa atin ng walang limitasyong kabutihan. Ang mga magagandang balita ay para sa mga sumunod sa Kanya. Sa makatwid, ang mga sumunod sa Kanya ay nakontento sa Kanyang mga pabor at palaging nagpapasalamat sa Kanya. Pinatotohanan ko po na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Kanya lamang na walang kasusyo o kapantay, at pinatotohanan ko rin na si Muhammad ang pinakamahusay na halimbawa ng mga taong pinanindigan ng totoo ay Kanyang lingkod at sugo. Nawa ang kapayapaan at mga pagpapala ng Allah ay mapasa Kanya, Kanyang pamilya, Kanyang mga kasama at lahat ng mga sumunod sa kanila sa katwiran hanggang sa araw ng paghukom. Mga minamahal kong kapatid sa Islam, Dito ka lang. inihimok ko po ang aking sarili at kayong lahat, mga mahal kong kapatid, na sumunod tayo sa Allah at maging masunurin sa Kanya. Katotohanan, ang Allah Azza wa Jal ay nagpahayag ng katotohanan sa Kanyang banal na kitab nang sabihin niya, o sang katauhan, katakutan ninyo ang Allah at sundin ninyo ang Kanyang mga ipinag-utos at iwasan ang Kanyang mga ipinagbabawal, sapagkat Siya ang lumikha sa inyo mula sa isang tao na si Adam alayhissalam, at mula sa Kanya ay nilikha Niya ang Kanyang asawa na si Hawa, at mula sa kanilang dalawa ay kumalat sa buong daigdig ang maraming kalalakihan at kababayhan. Katakutan ninyo ang Allah dahil sa pamamagitan Niya ay nahihiling ninyo ang inyong mga karapatan sa isa't isa, at ingatan ninyo na maputol ang inyong ugnayang magkakamag-anak. Katsakan, ang Allah ay rakib, walang hanggang tagapagmatsyag sa inyo at sa lahat ng mga nilikha ng sabay-sabay. Sinabi rin ng may kapal na kung kaya ipamalita mo, O Muhammad, ang magandang balita sa aking mga alipin na nakikinig ng salita at sinunod ang anumang pinakamabuti rito. Suratul Zumar, ayat 17-18. Mga minamahal kong kaibigan, sa panahon na ito, nais ko pong ihandog sa inyo ang maiksing mensaheng ito
na pinamagatang Afdalul Qanaah. Ibig sabihin po ang kahalagahan ng pagkakontento. Alam niyo po ang Allah Azza wa Jal ay nilikha ang tao at binigyan siya ng sagana. May mga natutuwa sa kanilang natanggap, ngunit mayroon din mga sakim na hindi nasiyahan. Kaya po mga kapatid, ang Allah ay nagsabi, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Ibig sabihin po, na sinumang tao na kapag siya ay sinubok ng kanyang Rab na tagapaglikha ng biyaya at pinaluwag sa kanya ang kanyang kabuhayan at siya ay inilagay sa marangyang pamumuhay na inisip niya na ito ay parangal sa kanya mula sa kanyang Rab na tagapaglikha na kanyang sasabihin, ang aking Rab na tagapaglikha ay pinangaralan ako. Subalit siya naman na sinubok at pinasikip sa kanya ang kanyang kabuhayan at inisip na ito ay kawalang halaga sa paningin ng Allah, ay sasabihin niya, ang aking Rab na tagapaglikha ay hinamak ako. Ito po ay sa Suratul Fajr mula sa ayat 15 hanggang sa 16. Mga minamahal kong kaibigan, sa totoo lang po, ang matagumpay ang isang sumuko sa Allah subhanahu wa ta'ala at nakuntito sa tadhana. Siya po ay hindi nagrereklamo at hindi nagagalit. Ano ang sabi ng Allah Azza wa Jal? Ahum yaksimuna rahmata rabbika nahnu qasamna bainahum ma'isatuhum fil hayatid dunya. Ibig sabihin, sila ba ang magbabahagi ng biyaya ng pagiging propeta na ibinibigay nila sa sinuman sa kanilang nais? Walang iba kundi kami ang nagbabahagi sa pagitan nila ng kanilang kabuhayan dito sa buhay sa daigdig ng mga kabuhayan at mga pangangailangan. Az-Zukhruf, ayat number 32. Mga kapatid kong Muslimin at Muslimat, sa gayon po ang pagkakontento po ay dapat ipakahulugan bilang isang asal, bilang isal ng pagtanggap ng kusa sa kung ano ang mayroon at hindi kailanman nabigo o nagalit sa hindi makamtan. Ito po ay kapaki-pakinabang mo. Kapaki-pakinabang po para sa tao at maalaga sa kanyang pagpapaalaga sa sarili. Hindi masusukat ang halaga nito. Ito po isang mapagkunan ng kaligayahan na hindi nagtatapos. At isang uri ng kayamanan na hindi kailanman lumiliit. Dagdag dito po, ito po ay isang kinakailangan para sa isang mapayapang buhay. Tulad ng sinabi ng makapangyarihan sa lahat. Sabi ng Allah, Man amila salihan min al-dhakari aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanujziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ibig sabihin po, sino man ang gumawa ng mabubuting gawa, lalaki man o babae na siya ay tunay na naniwala sa Allah at sa kanyang sugo ay pagkakaloban namin siya rito sa daigdig ng mabuti at mapayapang pamumuhay. Kahit siya ay hindi mayaman at walang pag-aalinlangan na ipagkaloob namin sa kanila ang gantimpala sa kabilang buhay ng higit pa kaysa kabutihan
na kanilang nagawa rito sa digdig. Suratul Nahl, ayat number 37. Mga minamahal na kapatid, dito ang isang magandang buhay ay nangangahulugan anumang mga aspeto ng ginhawa, ngunit hindi na naugnay ito sa pagkakontento tulad ng iniulat ng mga ulama na sinabi ni na Ali ibn Abu Talib radiyallahu anhu at Ibn Abbas radiyallahu anhu annahum wasarul hayatan tayyiba bil kanaat. Ibig sabihin, sa katunayan, kung sinuman ang nabiyayaan ng pagkakontento, siya ay matagumpay. Mga kapatid, ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi tungkol dito. Sabi ng Rasulullah, "Kad aflaha man aslama wa rujika kafafa wa ka'anna Allahu bima atahu." Ibig sabihin, ang matagumpay ay siyang pumapasok sa kawan ng Islam at binigyan ng kabuhayan na sapat para sa kanyang araw-araw na pangangailangan at ginawa ng Allah Azza wa Jal upang makontento siya sa kung ano ang ipinagkaloob niya sa kanya. Rawahu Imam Muslim. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang ating mahal na Nabi sallallahu alaihi wasallam ay nalulugod sa kung ano ang ipinagkaloob sa kanya ng Allah Azza wa Jal, at nanalangin siya para sa susunod na kabuhayan na hinahangad na tanggapin ng kanyang Panginoon. Nagsusumamo siya sa makapangyarihan. Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin quta. Ibig sabihin, O Allah, gawin mong sapat sa pamilya ni Muhammad para sa kanila ang ipinagkakaloob mo. Yun po'y ginagawa silang pampansyal, pampinansyal, independenteng at mapagparimuhunan matinding pangangailangan. Mga kapatid, sa panampalataya, sapagkat ang ating mga sarili ay likas na may hilig sa pagkaroon ng maraming mga bagay, binalaan tayo ng ating gabay ang ating mahal na Nabi sallallahu alaihi wasallam nang sabi niya, "Law kana al-ibni Adama wa diyani min malin abtaga wa diyan salatiha." Ibig sabihin, kung ang anak ni Adam alayhisalam ay magtataglay ng 2 lambak ng kayamanan, gugustuhin pa rin niya ang pangatlo. Hadith muttafaq alayh. Sinabi din na ang sarili ay mananatiling masigasid sa mga hinahangad kung ito ay may malayang kalooban at hindi kailanman makontento hanggang hindi ito mapigilan. Mga minamahal kong kapatid sa Islam, yun po ang dahilan kung bakit tinuruan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang kaniyang mga sahaba radhiyallahu anhum sa pag-iwas sa pagkahumaling sa pagdaragdag ng mga pag-aari at gabayan sila sa mga paraan ng kasiyahan at kaligayahan. Isinalaysay po ni Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu, "Humingi ako sa sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam at binigyan ako. Pagkatapos ay humingi ako uli at binigyan niya ako. Pagkatapos ay humingi ako uli at binigyan ako. Pagkatapos sinabi niya, ang yaman na ito ay kaakit-akit at matamis. Sinuman ang kumuha nito nang hindi gumigit-git, ito ay pagpapala para sa kanya. At kung sinuman ang kumuha nito ng katakawan, hindi ito mapagpala para sa kanya. Para siyang kumain at hindi nasiyahan. At ang itaas na kamay ay mas mahusay kaysa ibabang kamay. Sinabi ko, O sugo ng Allah, ako ay sumusumpa sa may kapal, hindi na ako hingi sa sinuman para sa anumang bagay pagkatapos mo hanggang sa umalis ako sa mundong ito.
Hadith muttafaqa alayh. Mga iginagalang na kapatid sa Islam, ang mga sahaba ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ay ini-endorso ang prophetikong patnubay na ito sa katapatan at pinalaki ang kanilang mga anak sa parahing bagay na ito. Tinuruan silang huwag tingnan o damdamin ang nasa kamay ng iba. Narito po ang isa pang halimbawa na si Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, na pinayuhan niya ang kaniyang anak na iwasan ang kasakiman sapagkat humantong ito sa kahirapan, at huwag pansinin ang mayroong ang iba. Ipinaliwanag niya sa kaniyang mga na ang kasiyahan ay ang tunay na pagkontento at kapayapaan ng pag-iisip. Mga kapatid sa Islam, ang ating mahal na Nabi sallallahu alaihi wasallam ay pinawan po ay tayo na mag-ampon ng mga paraan upang maabot ang pagkontento sa batay sa matatag na panampalataya na ang mga pagpapala ay mula lamang sa Allah Azza wa Jal. Qala ta'ala, وَمَا بِكُم مِّن نَعْمَةٍ وَمَا بِكُم مِّن نَعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Ibig sabihin, at kung anuman ang mga tinataglay ninyong biyaya at patnubay, o di kaya ay kalusugan sa pangangatawan at saganang kabuhayan at pagkakaroon ng mga anak at iba pa, ang mga ito ay isa sa Allah lamang nagmula na bukod tangi dahil siya ang nagbiyaya nito sa inyo. Suratul Nahl ayat number 53. Sabi pa ng Allah Azza wa Jal, Inna Allah razzaqu dhul quwwatil matin. Ibig sabihin, katiyakan ng Allah, siya ay Razak, ang bukod tanging tagapagkaloob ng kabuhayan. At sa kanyang mga nilikha at ginagarantihan niya ang kanilang kabuhayan na dhul quwwatil matin. Ibig sabihin, ang tagapagtangan ng matibay na lakas, di nagagapi at di natatalo dahil pagmamayaran niya ang lahat ng kapangyarihan at lakas. Suratul Al-Dhariyat ayat 58. Mga minamahal kong kapatid sa Islam, sa parehong bagay, sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa atin na isipin ang mga handog sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala at iwasang ihambing ang ating sarili sa iba. At kung ihambing natin ang ating mga sarili, dapat sa mas mahirap, sa gayon lamang nating tunay na mapahalagaan ang mga pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating nang hindi pinapahina ang mga ito. Kaya sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Unduru ila man asfala minkum, wala tanduru ila man huwa fawqakum, wa huwa azdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Ibig sabihin, tingnan ang mga mas mababa sa iyo sa pananalapi, ngunit huwag tumingin sa mga mas mataas kaysa sa iyo, baka mapaliit mo ang mga biyaya sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Imam Muslim. Ibig sabihin po, nahulugan po nito na hindi maabot ang kasiyahan maliban kung tunghayan ang pag-aari at pribilehyo ng ibang tao. Sa katunayan, ang pagiging mayaman ay nauugnay sa pakiramdam na masaya sa ipinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng sinabi ng mahal na Nabi sallallahu alaihi wasallam, Irda bima qasamallahu laka takun agnan nas. Ibig sabihin, maging makontento sa kung ano ang inilaan ng Allah para sa iyo at ikaw ang magiging pinakamayaman sa mga tao. Hadith of Tirmidhi. Sinabi rin ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Laisal ginna an kathratil aradi, walakin al ginna ginnan nafs. Ibig sabihin,
ang pinakamayaman ay hindi nahulugang pagkakaroon ng isang malaking halaga ng pag-aari, ngunit ang pagkayamanan ay pagkontento sa sarili. Hadith muttafaq alayh. Mga iginagalang na kapatid sa Islam, ang tunay na ang isang taong nakukontento o nasisayahan sa sarili ay respetado sa gitna ng pamayanan. Siya ay higit na pinaalagaan kaysa may kapinsalang minimiti at ang mga mapagmanigunang kayamanan. Alam niyo, sinabi ni Hasan al-Basri rahmatullah alayhi, magpatuloy kang maging bukas palad sa mga tao sapagkat sila ay gagawa ng parehong paraan sa pamamagitan ng pagtrato sa iyo ng maayos. Gagawin nila ito hanggat hindi mo hinahangad kung ano ang nasa kamay nila. Ngunit kung gagawin mo ito, mamaliitin ka nila at kamumuhian ka. Mga minamahal na kapatid, ang sinumang nabiyayaan ng pagkakontento ay madarama niya ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya at pahalagaan ang mga ito ng buo. Ngunit ang mga tumanggi sa mga pabor ng kanilang Panginoon at nabigo na magpasalamat sa kanya ay hindi na kontento. Kaya sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, O Abu Hurairah, mag-ingat ka at ikaw ang magiging mas maaalalin mula sa mga tao para sa may kapal, ang Allah Jalla wa Jal. Maging kontento ka at ikaw ang magiging pinakamapagsalamat mula sa mga tao para sa may kapal, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadith Ibn Majah. Mga kapatid, sana po'y magkaroon tayo ng kamalayan ng mga kahalagaan ng pagkakontento. Hilingin po natin sa Allah Jalla wa Jal na tulungan tayong makontento sa lahat ng mga bagay at inaanug sa atin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.